for today, the musical content and form dynamics. Musical form and dynamics are two important aspects of music that describe the structure and loudness of a piece of music o bahagi ng kanta. Music to elementary school student or grade, teachers often start with the basic concept like notes, rhythm, and pitches. Today is the musical content and form dynamics. The first is form. Form is the general shape of a musical work. It also refers to the basic structure of a musical composition, which help listener realize the big picture. Ang form sa pagtuturo ng musika sa elementarya ay tumutukoy sa istruktura o organisasyon ng isang piraso ng musika para itong blueprint na tumutulong sa mga musikero na maunawaan kung paano nagkakaugnay ang iba't ibang bahagi ng kanta. Phrase. Phrase, just like in grammar and language, music also has phrases. A phrase is a musical unit made up of a group of notes that contains a definite idea. Usually, it takes more than one phrase to complete a melody. In song, it is easy to identify phrases, for they are usually delineated by commas, semicolons, colons, and other punctuation mark. Sa pagtuturo ng musika sa elementarya, ang phrases ay isang parirala. Sa musika, ito ay isang grupo ng mga nota na magkakasama na may sariling ideya o mensahe para itong isang sentence sa musika. Halimbawa, sa kantang Bahay Kubo, ang Bahay Kubo kahit munti ay isang phrases. These are different types of musical phrases. Ang una is antecedent phrases. This is a phrase that is left hanging or unresolved like a question. Sa pagtuturo ng musika sa elementarya, ang antecedent phrases ay parang ang unang bahagi ng isang musical. Question. Ito ay isang grupo ng mga nota na nagtatapos sa isang hindi kumpletong pakiramdam na parang nagtatanong o hindi pa buo ang kanta. Halimbawa, sa kantang Bahay Kubo, ang Bahay Kubo ay isang antecedent dahil nagtatapos ito sa isang question mark o hindi pa nga tapos. Madalas sinusundan ng consequent phrases na parang ang sagot sa musical question. Kumbaga ito ay mabubuo na. Dumako na tayo dito sa pangalawang phrases. Yan ang consequent phrases. This is the phrase that usually follows an antecedent phrase which complete and resolve it. It gives an answer to a hanging question when listening to it. Sa pagtuturo ng musika sa elementaryan, ang consequent phrases ay parang ang sagot sa isang musical question. Ito ay buo na. Ito ay isang grupo ng mga nota na sumusunod sa antecedent na nagbibigay ng isang kumpletong pakiramdam na parang nagbibigay ng sagot. Halimbawa, sa kantang Bahay Kubo, ang kahit munti ay isang consequent dahil nagtatapos ito sa isang period, sa isang musika na nagbibigay ng isang kumpletong pakiramdam. Ang consequent ay kadalasang nagbibigay ng isang pakiramdam ng kasiyahan o pagtatapos na parang nagbibigay ng sagot sa tanong ng antecedent. Ay meron akong example. Yun ang antecedent and consequent phrases as seen in the song Mary Had a Little Lamb. Sige ay ipaparinig ko sa inyo ang kanta at hulaan nyo ang antecedent and consequent phrases kung alin dito sa dalawa. Ang unang linya ay Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Yun ang antecedent phrases. Yung pangalawa ay ang consequent phrases. Mary had a little lamb, its fleece was white snow. So dito nga, dumako na tayo sa auxiliary section within a musical composition. Ang una ay introduction. Introduction, this is a passage in the beginning of a musical work, an opening section. Sa pagtuturo ng musika sa elementarya, ang introduction ang pinaka-importanting bahagi ng musika para makabuo.
Ang tawag dito ay parang pagtatawag ng pansin o pagsisimula ng isang kanta. Ito ay isang bahagi ng musika na nagpapakilala sa tema o ideya ng kanta at paghahanda sa mga tagapakinig para sa kung ano ang susunod na mangyayari. Halimbawa, sa kantang Bahay Kubo, ang Bahay Kubo ay maaaring ituring na introduksyon dahil nagpapakilala sa pangunahing paksa ng kanta ng Bahay Kubo. The last is coda, literally means the tailpiece o panapos. This is a section that gives closure to a musical work even if its material is sometimes unrelated to the dance or phrases used in the pieces. Sa pagtuturo ng musika sa elementarya, ang coda ay parang pagtatapos o epilogue ng isang kanta. Ito ay isang bahagi ng kanta. Example, ako ang may lubo, aawitin ko to para malaman nyo ang coda. Ako ay may lubo, lumipad sa langit, di ko na nakita, pumutok na pala, sayang ng pera ko, pambili ng lobo, sa pagkain sana, nabusog pa ako. Yun ang coda, yung panapos, yung nabusog pa ako, yun ang sinasabi natin coda, kundi yung pinakauling dulo ng kanta. Yun na po.